4 na minuto, makalipas pong ika-5 ng umaga. Good morning, Kuya. At magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes. Ika-28 sa buwan ng, ika-27 sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Oy, gising na po. At sa amin naman ay 4 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. At narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Good news para po sa mga motorista dahil ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang rollback sa mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, February 27. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 95 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 70 centavos per liter naman ang magiging rollback sa gasolina. At 1 peso and 10 centavos na bawas sa kerosina. Ang panibagong rollback ay bunsod pa rin ng adjustment sa ipinataw na interest rate, oil production at iba pang factors na nakakaapekto sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita Ngayon. Pinaiimbestigahan sa Senado ang umano'y nangyaring paggamit ng ilang Vietnamese at Chinese fishermen ng cyanide sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Senator Francis Tolentino, may tuturing ang nangyaring insidente na isang environmental terrorism na sumira sa kalikasan sa may West Philippine Sea. Una nang itinanggi ng China ang mga paratang na kanilang tinawag na gawa-gawang aligasyon. Iginiit naman ni Tolentino na maraming international agreement ang maaaring gamitin ng Pilipinas para mapanagot ang lalabas na may kasalanan mula sa investigasyon. Hataw Balita Ngayon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Tatak Pinoy Act. Layo ng nasabing batas na palakasin ang kapasidad ng micro, small and medium enterprises upang makapaglabas sila ng world-class products at mapalakas ang export ng bansa. Naniniwala si Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng batas na ito, maisusulong ang mga produktong gawang Pinoy hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa. Hataw Balita Ngayon. Pinuri ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang NCRPO at Police Regional Office 7 dahil naging generally peaceful ang ginanap na rally sa Maynila at Cebu nitong linggo. Ayon kay PNP Chief, maayos na nasagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho. Batay sa report ng PNP, umabot sa 5,000 ang lumahok sa rally sa Cebu at 5,000 rin sa Maynila mula sa inaasahang 40,000 participants. Hataw Balita Ngayon. Muling nagpatutsada si Davao City Mayor Baste Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa idinaos na prayer rally sa Cebu City o sa Cebu nitong weekend. Binanatan ni Mayor Baste si PBBM dahil sa umano'y scam nitong pangako na 20 pesos per kilo na bigas sa Pilipinas. Kinwestiyon naman ito ang kakayahan ni Speaker Romualdez na anyay naging speaker lamang dahil pinsan ito ng Pangulo. Wala pang reaksyon sina Speaker Romualdez at PBBM kaugnay sa mga bagong banat ni Mayor Baste. Hataw Balita Ngayon. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na hindi political amendments ang layunin ng House of Representatives sa isinusulong na Economic Charter Change o CHACHA. Partikular na ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Sa pagbubukas ng deliberasyon ng House Committee of the Whole sa RBH 7 kahapon, February 26, umapila si Romualdez sa mga kapwa mambabatas na makilahok sa deliberasyon ng proposed amendments sa saligang batas. Kabilang narito ang pagluluwag ng ownership sa public utilities, education at advertising industry sa bansa. Hataw Balita Ngayon.
Binigyang diin ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na pinalna ang pagkansela sa passport na ni pinatalsik na kongresistang si Arnulfo Arnie Teves Jr. Kasunod ng inilabas na 2 alert list order laban sa kanya, naniniwala ang DOJ na lumilit na ang mundo ni Teves. Tiniyak ng kalihim na ginagawa nilang ang lahat para harapin ng pinatalsik na kongresista ang mga kasong murder na isinampa laban dito kaugnay ng Pamplona Massacre. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na walang extradition request na natatanggap ang pamahalaan ng Pilipinas mula sa pamahalaan ng Estados Unidos para kunin nila ang religious group leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Boying Remulla, ibabatay nila sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang kanilang magiging hakbang sa oras na dumating ang request sa bansa. Bilang isa sa most wanted individuals ng US Federal Bureau of Investigation o FBI, hinihintay na lamang umano ng pamahalaan ang request ng United States government para sa extradition ni Quiboloy. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ni dating Brazilian President Jair Bolsonaro na may nilulutong kudita laban sa pamahalaan ng Brazil. Naharap si Bolsonaro sa investigasyon ng Brazilian Federal Police dahil sa napabalitang kudita na umunoy pinaplano niya para mapanatili siya sa kapangyarihan sa kabila ng kanyang pagkatalo sa 2022 presidential elections. Naunan nitong pinagbawalan ng Brazilian Highest Electoral Court na tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan hanggang sa taong 2030 dahil sa umunoy pag-abuso sa kapangyarihan at maling paggamit ng public media. Hataw Balita ngayon. Good morning, Noel. Kamusta ba ang panahon nyo ngayon dyan? Kahapon habang nagbabalita kayo, umuulan ng yelo sa lugar mo, Noel. Good morning dyan, amigo. Oo nga, at yan, tuloy-tuloy kasi yung naging pagbagsak ng snow kahapon at umabot yan sa almost 20 centimeters dito sa lugar namin at kasalukuyan nasa negative 32 yung feels ng temperatura dyan sa labas, kaya minabuti ko muna dito muna sa loob dahil napakalamig sa labas, amigo. Oo nga, at isa dito nga sa ating pinag-uusapan ngayon sa headline natin, itong pagpapaimbestiga nga ng Senado sa umano'y nangyaring paggamit ng ilang Vietnamese ng cyanide diyan sa bahagi ng Baho de Masinloc. O kasama yung mga Chinese fishermen diyan na kung totoo nga hindi maganda yung balita na yan, Noel. Bagamat yan itinatanggi pa rin pero sana nga dun sa magiging investigasyon na gagawin ay lumabas talaga at mapigilan din yung mga ganyang activities dahil alam natin yung binabanggit nga na environmental terrorism at malaki ang epekto niyan syempre sa kalikasan at alam naman natin na hindi naman ngayon lang tayo kumbaga ngayon lang yung pangingisda, kumbaga in a long term, in a long run dapat tingnan din natin paano mapapangalagaan yung kalikasan para tuloy-tuloy din tayo magkaroon ng mga supply, lalo na dyan sa bahagi na yan ng binabanggit na area, amigo. Oo, at syempre bukod sa kalikasan, baka may epekto pa rin ito sa kalusugan nating mga tao, Noel. Kaya kailangan talaga na yan maimbestigahan at kung sakali mapatunayan, agad na magawan talaga ng aksyon upang mapigilan kung talagang totoo yung kanilang ginagawa na paggamit ng cyanide ng Vietnamese fisherman at maging ng Chinese fisherman diyan sa bahagi ng Baho de Masinloc. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mga matatanda na edad 80, 85, 90, 95 makatatanggap ng tig 10,000 peso cash gift. Hataw Balita ngayon. 357 million pesos na halaga ng pinsala ng El Nino phenomenon sa agrikultura na itala sa bansa. Hataw Balita ngayon. At worst fire day sa loob ng 4 na taon, posibleng maranasan sa Victoria, Australia.
Hataw Balita ngayon. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. 15 minuto makalipas po ay ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Mabibigyan na rin ng cash gift ang mga matatanda na abot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 anyos. Kasunod ito ng ginawang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon para sa Expanded Centenarian Act sa ilalim ng Republic Act No. 11982 o ang Act Granting Benefits to Filipino Octogenarian and Monogenarians. Mabibigyan ng benepisyo ang mga senior citizens na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 ng tag 10,000 pesos bukod sa 100,000 pesos na ibibigay kapag umabot sa 100 years old o centenarian. Inaasahan na agad na mailalabas ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang batas upang agad itong maipatupad. Paliwanag ng nag-akda ng panukala na si Senator Ramon Bong Revilla Jr., ang mga senior na magbe-birthday ngayong taon at aabot sa 80, 85, 90 at 95 ay makakasama sa mabibigyan ng cash gift. Ngunit ayon sa senador, sa susunod na taon pa ito maibibigay dahil wala pa sa 2024 national budget ang pondong kinakailangan para sa bagong batas na ito na aabot sa 2.2 billion pesos. Pakinggan po natin ang pahayag ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Ramon Bong Revilla Jr. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Bale, hindi siya kasama sa 2024 budget eh. Kaya importante magpalista na sila sa OSCA. And then, yun, lalabas niyan yung supposed to be magba-birthday ngayon ng 80, 90, o yung 80, 85, 90, 95, saka yung 100. Importante, magpalista sila at utang ngayon ng gobyerno, babayaran sila next year. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na may mga reklamo laban kay religious group leader Apollo Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran. Ayon sa kalihim, petition for review ito ng mga complainants sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na aniya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na aniya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. 6 or 7 years na yan eh. Oo, tagal na yan. 7 years probably, baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control. Opisyal nang inalis ang state of calamity sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro matapos ang halos isang taon mula nang ideklara ito dahil sa oil spill sa kanilang karagatan dulot ng lumubog na MT Princess Empress. Sa kabuuan, naabot sa 43,000 ang mga pamilya o katumbas ng 200,000 ang mga individual ang naapektuhan ng nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro at tinatayang nasa 4.9 billion pesos ang pinsalang idinulot sa agrikultura. Ayon kay Pola Mayor Jennifer Cruz, dahil sa mga nangyari, hindi pa lubusang nakababawi ang Pola maging ang mga mangingisda sa lugar, subalit patuloy anya ang pagbangon ng mga residente. Kasabay ng lifting ng state of emergency sa lugar ay nagpadala rin ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente at apektadong mangingisda. Hataw Balita ngayon.
Nagpaalala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa publiko sa inaasahang pagtaas ng temperatura na mararanasan sa bansa sa mga susunod na linggo. Kasunod naman ito ay ang inaasahan na strong El Nino sa panahon ng tag-araw. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon. Ramdam ng matinding init ng temperatura ngayong buwan. Kaya naman maraming magulang ang nag-aalala ngayon sa kanilang mga anak na magkasakit dahil sa init. Isa na rito si Agnes Macalino na taga Palit, Pampanga na may kaisa-isang anak na lalaki na 5 buwang gulang na sanggol. Kadalasan, irritable ito kapag sobrang init. Kaya madalas 2 beses na niya itong pinaliliguan para lang maginhawahan. Hindi ko po makasundo kapag kapag hindi po siya maliligo. Yan, lagi pong irritable. Kaya kailangan po talaga dalasan yung ligo niya. Opo, sabi naman po nung doktor niya, sabi po nung pedya, kahit daw po 2 beses maligo kapag po talagang sobrang init ang panahon. Paliwanag ni Annalisa Solis, sa mga susunod na araw at buwan ay mas mararamdaman ang epekto ng pagtaas ng temperatura sa bansa, partikular sa Luzon at Mindanao. Well, sa nakikita natin yung forecast ranges ng ating temperature dito ngayong buwan ng February dahil hindi pa naman tapos ang buwan ng February. So we could still experience mga around more than 12 degrees minimum dyan po sa may mountainous areas ng Luzon. And also we could still experience as high as more than 37 degrees dahil yung forecast po natin dito sa may parte ng Mindanao, mga around 37.5. Although nakapagdala na ng mataas na 37.1 dyan sa may parte ng Zamboanga City, so patuloy pa rin po na medyo tataas pa rin yung ating temperatura, lalo na po dyan sa may parte ng Mindanao and Luzon area. Base sa kanilang report, 14 na probinsya na ang apektado ng El Nino sa ngayon, kabilang dito ang Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mount Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan. Payo ng Pag-asa, palaging maligo, mag-ingat, pangalagaan ng kalusugan at uminom ng maraming tubig nang makaiwas sa heat stroke at dehydration. Samantala, dahil sa matinding init ng panahon, bumaba ng mahigit 1 metro ang level ng tubig sa Angat Dam. Mula sa 207 meters nitong nakaraang linggo, ngayon ay nasa 206 meters na lang ang level ng tubig nito. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong araw, February 27, ipinagbabawal na muna ang pagpasok ng mga pork at pork products sa Negros Occidental dahil sa umiiral na pork ban epektibo kahapon, February 26. Sa inilabas na executive order ni Negros Occidental Governor Bong Lacson, sakop ng pork ban ang mula sa Luzon, Mindanao, Eastern Visayas, Panay Island, Guimaras, Panay, Cebu at Bacolod City. Ito ay upang mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF virus sa probinsya. Ayon sa gobernador, nasa pink at light green zone o malapit nang magsimula ng repopulation ang mga bayan at lungsod sa lalawigan. Mahigpit na babantayan ng mga veterinary inspector ang mga seaport at airport upang hindi makapasok ang mga karneng baboy at pork products, gayon din ang mga buhay na baboy. Ang mga makukumpiska ay sisirain o ililibing sa lupa. Magpapadala ang Canada ng 800 Sky Ranger R-70 drone system sa Ukraine upang palakasin ang opensiba nito laban sa Russia. May tuturing na isang Sky Ranger drone sa most versatile drones na magagamit sa iba't ibang misyon. At mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Charles, magkano ang halaga ng additional aid package na ito sa Ukraine? Yes, Sherwin, bagamat mukhang pangkarinang quadcopter ang Sky Ranger R-70, hindi naman biro ang disenyo at presyo nito.
Nagkakahalaga ang 800 drone package na ito ng $67 million o halos 2.8 billion pesos. Isang versatile drone ng Sky Ranger R70 na maaaring magamit sa iba't ibang misyon. Orihinal na binuo ng Aerion Labs ang nasabing drone at ngayon ay ginagawa ng Teledyne FLIR. May bigat itong 5 kilograms at maaaring magdala ng mga payload hanggang 3.5 kilograms na nagbibigay daan upang suportahan ng iba't ibang configuration ng payload. Game changer ito sa military army ng Ukraine dahil sa taglay nitong advanced optical sensors, infrared imaging systems, long-wave infrared sensors, low-light camera, high-definition camera, advanced processing systems at ang pagiging autonomous nito. Mayroong advanced algorithm ang mga sensors na ito na nagbibigay daan sa real-time video feed. Kaya rin itong mag-detect, mag-classify at mag-track ng target hanggang 8 kilometrong layo. Umaasa ang Ukrainian military na magiging malaking tulong ang advanced drone na ito sa kanilang defense operation. Balik sa iyo, Sherwin. Oh yes, Charles, mukhang magtatagal pa itong gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, ano? Dahil sa mga supply na natatanggap nito, kagaya dyan sa Canada. May idea ka ba, Charles, kung ilang Ukrainian soldier na ang nasawi sa gera? Sherwin, nasa halos 31,000 na ng mga sundalo sa Ukraine na nasawi sa 2 taon ng paglusob ng Russia sa kanilang teritoryo. At bukod pa sa sundalo, ay hindi bababa sa 10,000 na mga sibilyan ng nasawi dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia. Back to you, Sherwin. Alright, maraming salamat, Charles Corpus mula sa Ottawa, Canada. Hataw Balita ngayon. Hiningi ni Canada Defense Minister Bill Blair ang posibleng mga pangangailangan na maaaring maitulong ng kanilang bansa sa Ukraine. Sa gitna ito ng nangyaring pag-antala sa pagdating ng donasyon nito na air defense system na kanilang ipinangako noong nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Naitanong kay Defense Minister Bill Blair ang update sa paghahatid ng air defense system sa Ukraine na ipinangakong idodonate ng Canada mahigit 1 taon na ang nakararaan. Ayon sa opisyal, wala pa umano siyang maibibigay na timeline habang patuloy na naghahanap ng ibang paraan ang kanilang bansa upang makatulong sa Ukraine. Inanunsyo ng Canada ang donasyon ng National Advanced Surface-to-Air Missile System o kilala bilang NASAMS noong Enero 2023. Nagbayad ang bansa ng $406 million o 22.7 billion pesos para rito noong Marso ng nakaraang taon. Dumalaw naman si Prime Minister Justin Trudeau sa Ukraine nitong Sabado, February 24, upang ipakita ang pakikiisa sa bansa laban sa krisis, kung saan ipinangako niya ang karagdagang tulong militar, pinansyal at pangmatagalang suporta. Sinabi ni Ambassador of Canada in Poland na si Catherine Godin na nagdudulot ng banta sa mga tao ng Poland ang digmaan. Lubos din ang pasasalamat nito sa papel ng Canada sa pagbabantay sa eastern flank ng NATO sa Latvia. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Posibleng maranasan sa western part ng Victoria, Australia ang worst fire day sa loob ng 4 na taon dulot ng extreme weather conditions. Ito ang babala ng mga otoridad matapos subukang apulahin ang isang out-of-control fire sa kanlurang bahagi ng Victoria. Posible umano itong magdulot ng sunog sa karating lugar bunsod ng napakainit na temperatura at malakas na hangin na inaasahang mararanasan sa estado bukas araw ng Miyerkules. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Nanganganga ngayon ang Country Fire Authority o CFA ng Victoria, Australia sa posibleng pagsapit bukas araw ng Miyerkules, February 28 ng pinakamalalang fire day sa estado loob ng 4 na taon. Bunsod ito ng inaasahang magiging mainit ngunit mahanging panahon na mararanasan bukas sa Western Victoria. Kasunod ito ng balitang nagpapatuloy pa ang bushfire sa Bayindin Rocky Road.
The Bay and Bean Rocky Road fire is still not yet under control, and crews are working exceptionally hard to put containment lines right around that fire in the lead up to Wednesday. It's currently burning at 19,500 hectares, and crews are really actively working hard to make sure that they're suppressing all those spot fires that we saw and locking it away before Wednesday. The Bureau is telling us that Wednesday is likely to be, and is firming up to be, an extreme fire day. Bilang paghahanda, binalaan ni CFA Chief Officer Jason Heffernan ang mga residente sa lugar ukol sa panganib na posibleng idulot ng sunog sa combustible materials sa paligid ng bahay at matataas na damo. These are some simple tips and tricks that you can do to make sure that you are the best as you can be and prepared as we lead into what will be a challenging day on Wednesday. Naitala noong 2019-2020, bushfire season ang tinawag na Black Summer, isa sa itinuturing na pinakamalalang fire seasons sa bansa. Naranasan sa maraming bahagi ng Australia ang hindi karaniwang lakas, lawak at matagal na bushfires na nagsimula sa Queensland noong June 2019 at tumagal hanggang May 2020 sa isang sunog sa Western Australia. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa Victorian si Prime Minister Anthony Albanese sa pag-apula sa sunog at pinayuhan ang mga kababayan na sumubaybay sa mga anunsyo ng mga otoridad. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Beach party, ibinalik na sa Boracay ng Malay Local Government. Hataw Balita ngayon. Mexico City humaharap sa matinding krisis sa tubig. Hataw Balita ngayon. At bilang ng measles cases tumaas sa Florida, USA, bunsod ng pagsalungat sa federal guidelines. Hataw Balita ngayon. Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. limang minuto makalipas pong 5:05 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Asahan pa rin natin ang malamig na panahon sa malaki pong bahagi po ng Luzon. Ang inyong makikita, epekto po yan ng malakas na amihan. Sa Visayas at Mindanao, ngayong araw asahan pa rin ang malinsangan na panahon. May mga tsansa po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Davao Region at Caraga. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Ang araw lulubog mamaya pong 6:03 ng hapon. Bukas, ang araw sisikat sa ganap na 6:15 ng umaga. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan na sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Balik na ulit ang mga beach party sa isla ng Boracay pagkatapos ng 6 na taon. Nitong Sabado, isang full moon to sunrise party ang isinagawa ng Malay LGU sa Bulabog Beach bilang hudyat ng pagbabalik ng mas marami pang okasyon sa isla. Ayon sa Malay Tourism, layo nito na mas makahikayat pa ng mas maraming turista na bumisita sa Boracay, lalo na ang mga mahihilig sa night party. Noong October 2018, pagkatapos ng 6 na buwang rehabilitasyon ng Boracay, ipinagbawal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga party sa beach area para mapanatili ang ganda ng Boracay. Hataw Balita ngayon. Isinara ang bahagi ng Baguio City para sa Session Road in Bloom kahapon. Tampok dito ang sari-saring mga produkto sa bawat stalls na galing pa sa iba't ibang lugar sa bansa.
Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Muling kinasabikan na dinagsa ng mga turista ang pagbabalik ng Session Road and Bloom sa Baguio City kahapon, February 26. Ang Session Road and Bloom ay huling aktibidad na bahagi ng taunang pagdiriwang ng Panagbanga o Baguio Flower Festival. Nasa 300 stalls ang nakahilera ngayong araw ng Martes sa kahaba ng Session Road sa Baguio City. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Flower Festival Foundation Incorporated, sarado ang kahaba ng Session Road mula Rotonda hanggang Magsaysay Avenue sa harap ng Maharlika Livelihood Center para sa Session Road and Bloom na magpapatuloy hanggang March 3. Although we still have other events that will be conducted until the end of the month, but we're very happy. So please join us for Session Road and Bloom. Sari-saring mga produkto ang makikita sa bawat stall na galing din sa iba't ibang lugar tulad ng bags, wallets na gawa sa hobby, mga pasalubong, damit, artworks at refreshing drinks. Ayon kay Irene at Grace, isa sa mga store owners na lumahok sa Session Road and Bloom, talagang kumukuha sila ng pwesto sa kaban ng Session Road sa tuwing isinasagawa ang taunang pagdiriwang. Ang mga products po namin is cow leather po, mga gawa po sa mga balat ng baka like bags, shoes, coin purse, wallet po. Okay naman po, mabili po siya. Ayan po yung mga antipolo products, kasoy, suman, mga ganyan po. Ayan, tulad yan, suman, kasoy. Lahat naman po gumagalaw eh. Pero ito ay pinakamabili, suman. Naging tradisyon ng Session Road and Bloom pagkatapos ng dalawang major events ng Panagbanga Festival, ang Grand Street Dancing at Float Parade. May mga entertainment at mga pagkaing patok sa masa na siyang dinarayo ng mga turista sa kanilang pamamasyal sa summer capital. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Maaari umanong maubusan ng tubig ang Mexico City sa loob ng ilang buwan. Dahil sa sitwasyon, inaasahang nasa 22 milyong residente naman ang posibleng maapektuhan ng severe water crisis ng bansa. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinca. Live. Hataw Balita ngayon. Klein, bakit daw mayroong kakulangan sa tubig dyan sa lugar? Noel, ilan sa problema ay ang geografiya ng lugar, magulong urban development at may tagas na infrastruktura. Napalala pa ito ng climate change dahil sa mababang bilang ng ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot at mas matataas na temperatura sa lugar. Napwersa na ang mga otoridad na bawasan ang tubig na nanggagaling sa mga reservoir. Sinabi ni Christian Dominguez Sarmiento, isang atmospheric scientist sa National Autonomous University of Mexico o UNAM, na ilang bayan na ang may kakulangan sa tubig noong mga nakaraang linggo. Dagdag nito 4 na buwan pa bago magsimula ang panahon ng tag-ulan. Ang Mexico City ay 7,300 feet above sea level at natatayo sa ilalim ng clay-rich soil. Ang ganitong klaseng lupa ay lumulubog at madalas biktima ng lindol at climate change. 60% ng tubig ng syudad ay galing sa underground aquifer. Nasa 20 pulgada ang nauubos kada taon at hindi ito napapalitan ng sapat. Hindi din kasi na-absorb ng lupa ang ulan dahil sa matigas na kalsada nito. Ang karamihan din sa syudad ay kailangan mag-pump ng tubig. Isa itong inefficient na proseso kung saan nawawala ang 40% ng tubig dahil sa pagtagas. Nasa tagtuyot din ng Cutzamala water system na nagsusupply sa 25% ng tubig ng Valley of Mexico. Nasa 39% na lang ang capacity nito na pinakamababa sa kasaysayan. Nasa 60% ng Mexico ay nasa ilalim ng moderate to exceptional drought batay sa ulat noong Pebrero. 90% ng Mexico ay nasa severe drought. Balik sa iyo, Noel. Klein, sa mga nabanggit mong problema, bakit ba itinayo ang Mexico diyan sa lugar na yan, samantalang marami pa lang mga problema diyan sa naturang lokasyon? Noel, ayon kay Jose Alfredo Ramirez, isang architect at co-director ng Ground Lab, isang policy research organization, nung dumating ang mga Espanyol noong 16th century sa Mexico ay kanilang binakla sa mga maraming bahagi ng tubig
pati na rin ang bahagi ng lungsod na inadod ng mga lake bed. Inalis ang mga kagubatan dahil nakita ng mga Espanyol na sagabal ang tubig sa pag-uunlad ng isang syudad. At dahil sa desisyon na ito ng mga Espanyol, ang nagbukas ito ng maraming mga problema, modern problems na sa Mexico City. Ang mga ilog ay napalitan ng mga semento at aspalto. Kaya sa panahon ng tagulan, ito'y nababaha at sa panahon naman ng tag-araw, ito'y natutuyo. Noel. Ayun pala ang dahilan. Sige, maraming salamat, Klein Singka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng pamahalaan ng South Korea ang nagpoprotestang young doctors sa bansa na bumalik na sa kanilang trabaho matapos simulaan ang isang protesta noong nakaraang linggo. Ayon sa national government, hanggang katapusan ng kasalukuyang buwan, maaaring bumalik sa trabaho ang mga doktor at hindi papatawan ng parusa gaya ng pagsususpinde ng medical license at pagsasampa ng kaso. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon. Binigyan ng pamahalaan ng palugit na hanggang katapusan ng Pebrero upang bumalik sa trabaho ang mga nagpoprotestang young doctors sa South Korea matapos pasimulan noong nakaraang linggo ang kanilang kilos protesta kaugnay ng plano ng gobyerno ng pagdaragdag ng medical school admissions. Inanunsyo ng pamahalaan ng plano nito na pagtanggap ng nasa 2,000 pang medical students sa susunod na taon na idaragdag sa kasalukuyang 3,058 na medical students sa mga universidad. Plano ng pamahalaan na magdagdag pa ng nasa 10,000 doctors bago ang taong 2025. Nasa halos 9,000 medical intern at resident ang sumama sa welga dahilan upang makansela ang maraming operasyon at mabinbin ang paggagamot sa mga pasyente. Ayon kay Safety Minister Lee Sang-min, umabot na sa mapanganib na sitwasyon ng kalagayan ng emergency services, kaya binibigyan ng pamahalaan ng pagkakataon na makabalik sa trabaho ang mga nagwewelga hanggang katapusan ng Pebrero at hindi kakasuhan. Ayon sa young doctors na sumama sa welga, kailangang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagtataas ng sahod at pag-aayos ng working conditions ng mga doktor bago ito planuhin ang pagdadagdag ng bilang ng mga doktor sa bansa. Anila pa, ang pagdadagdag ng mga doktor ay mangangahulugan ng paghigpit ng kompetisyon at maaaring magresulta sa overtreatment at magpapabigat sa public medical expenses. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 2 bata mula sa estado ng Florida ang nadagdag sa bilang ng mga nagkaroon ng tigdas nitong nakaraang linggo. Kasunod ito ng ginawang pagsalungat ng top health official ng estado sa federal guidelines upang masugpo ang outbreak sa isang elementary school. May humahataw na balita si Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon. 6 na bata sa Manatee Bay Elementary School na nasa West End malapit sa Fort Lauderdale ang nagkaroon ng tigdas higit 1 linggo na nakararaan. Ngunit sa bagong datos sa pangkalusugan ng Florida, nadagdagan ito ng 2 pang kaso mula sa Broward County. Naitala ito ilang araw matapos salungatin ni Surgeon General Joseph Ladapo ang federal at medical professional guidance na supilin ang pagkalat ng tigdas. Sa kanyang sulat na ipinadala sa mga magulang at guardian ng Manatee Bay, pinayagan niyang magdesisyon ng mga ito kung papapasukin sa paaralan ang kanilang mga anak. Ikinatwiran niya ang pagkakaroon ng high immunity rate sa komunidad at upang hindi rin makaliban sa klase ang mga batang wala namang karamdaman. Gayunpaman, salungat ito sa payo ng United States Centers for Disease Control and Prevention na sinabihan ng mga magulang o guardian ng mga batang hindi bakunado at na-expose sa tigdas na mag-isolate ng 3 linggo. Bunsod nito, 219 na mga bata ang hindi pumasok noong nakaraang Martes na bumaba naman sa 159 noong Biyernes, February 23. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung konektado ang 2 bagong kaso sa Broward County School sa nangyaring school outbreak sa Manatee Bay. Isang highly contagious at preventable disease ang tigdas na muling lumilitaw sa buong mundo at maging sa Estados Unidos. Miguel Ray De Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Ire-require na muli ng Yale University ang standardized test scores para sa mga nagnanais na mag-apply sa paaralan. Kinakailangan na muling magpasa ang mga aplikant sa Yale University ng kanilang SAT o ACT scores. Isang alternative naman na tatanggapin ng paaralan ay scores sa Advanced Placement at International Baccalaureate. Ayon sa Universidad, makatutulong ang hakbang na ito sa mga underprivileged student sa kanilang admittance. Hataw Balita ngayon! Nangunguna ngayon sa streaming platform na Netflix ang live-action adaptation ng Avatar, The Last Airbender na nag-premiere noong February 22. Ang Avatar, The Last Airbender ay isang American action-adventure fantasy mula sa animation series na may kaparehong titulo na ipinalabas sa isang animation channel noong 2005 hanggang 2008. Pinagbibidahan ito ni Ang na isang air nomad mula sa Southern Air Temple na ginaganapan ng Filipino-Canadian actor Gordon Cormier. Dinomina ng Senate Defenders ang DNR Warriors sa kanilang bakbakan sa ikatlong araw ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Pinigilan naman ng Ombudsman Graph Busters ang AFP Cavaliers na makuha agad ang semi-final slot, habang nagwagi naman ng NHA Home Masters laban sa GSIS Furies sa overtime game. Si Bernard Daddy sumahataw. Tinapos na ng NHA Home Masters ang kanilang third losing streak at sa wakas ay nakapagtala na ng panalo sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Nasungkit ng Home Masters ang much-needed win sa first game via overtime kontra GSIS Furies sa score na 111-106. Dahil sa panalo, umangat sa 8-6 win-loss record ang NHA na nasa ika-4 na pwesto, habang nabaon na sa ika-6 na pwesto ang GSIS na may 6 na panalo at 8 talo at malabo na ang tsansa na makaabante sa next round. Kailangan namin stop yung shooter nila at isang penetrator nila, pati yung low post man nila. So, kaya kailangan namin tumobol, kailangan namin humel. So natupad naman, so nagkaroon sila ng mga lapses, so na-convert naman namin yung mga lapses nila. Sa second game, napigilan naman ng Ombudsman Graph Busters ang defending champion AFP Cavaliers na makuha agad ang semi-finals ticket. Tinalo ng Ombudsman ang AFP sa kanilang bakbakan kahapon sa score na 92-86. Dahil sa panalo, umangat sa ikatlong pwesto ang Ombudsman na may 8-6 win-loss record. Nagpahinga lang kami and then nag-practice kami. Sa practice, wala kaming inisayo kundi depensa. And then sabi ko sa kanila, yung opensa namin nandun naman lagi. Laging gagaan ang opensa namin. Ang AFP naman na nasa itaas pa rin ng standings na may 10-4 win-loss record ay nangangailangan pa ng isang panalo sa huli nilang 2 laban para manatili ang target na maidepensa ang kampyonato. So, yung Ombudsman talagang yung eagerness nila to win nandun eh. Nawala lang yung ano namin, yung agresibo siguro namin. At sa third game, dinomina ng Senate Defenders ang DNR Warriors para umangat sa ikalawang pwesto sa standings sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 92-55. Kapwa may tig 8 panalo at 6 na talo ang Senate at DNR na kailangang magwagi sa kani-kanilang huling 2 laban para sa pinag-aagawang semi-final slot.
Well, obviously, yung Senate nakapag-prepare talaga sa amin. So, congratulations sa Senate defenders. Talagang maganda yung takbo ng laro nila. Ayaw ko naman ng mga excuses, but yung mga players kasi namin hindi 100%. So, ang daming may mga injury. So, minamanage lang namin yung playing time. But nakita ko naman yung effort ng mga players. So, thankful na din ako na at least nakapaglaro. At sana by Wednesday makarecover yung mga injured players namin. Nakakuha kami ng kumpiyansa last game sa game namin sa Ombudsman. So nakuha namin yung na kailangan namin itakbo next game. So which is dito sa DNR, kailangan namin focus sa defense, kailangan namin i-share yung bola sa isa't isa. Kailangan namin maging unselfish to win the basketball game. Mas grabe. Burner Daddies humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 2 na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa awit 103, talatang 13 hanggang 14. Kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalaala na tayo'y alabok. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-27 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Gulubong. At yan po ang mga humahataw na mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, February 27, 2024. Ako naman si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Alberta, Canada. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.